Inihahanda na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga isasampang kaso laban kina Senadora Laila De Lima at dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan at iba pang sangkot sa illegal drugs. Plano ring ipa-freeze ang ilang mga bank account na nabanggit sa pagdinig kahapon sa Kamara. May report ang aming kasama ang si Waywaya Macalma via phone patch. Princess, matapos ang sunod-sunod na pagdinig sa Kongreso ay susunod na hakbang naman na ginagawa ngayon ng Department of Justice ay ang pagsasampa ng kaso laban kina Senator Laila De Lima, dating Undersecretary Francisco Baraan, Ronnie Dayan at iba pa. Ayon mismo kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, ito na ang susunod nilang gagawin ay ang pagsasampa ng criminal case laban sa mga sangkot sa illegal drugs trade na nangyayari mismo sa loob ng New Bilibid Prison o MBP. Isa sa mga kasong balak isampa ay ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. At sa ngayon ay kanila pang pinag-aaralan din kung pagsasamahin na lang nila ang mga kaso sa bawat individual. Pero kanilang tiniyak na malakas ang kanilang ebidensyang hawak para madiin nga sina De Lima, Baraan, Dayan at iba pang sangkot rito. Paglilinaw naman ni Secretary Aguirre na importante na ma-establish ang koreksyon ni Ronnie Dayan kay De Lima dahil ito'y kailangan sa korte at bilang dating kalihim ng Justice Department ay dapat alam niya ito at ang dahilan nito lalo't siya ay isang abogado pa. Dito kasi mapapatunayan kung bakit labas-pasok si Dayan sa loob ng MVP. Pero bukod dyan ay balak din ipa-freeze ng DOJ ang ilan sa mga bank account si Dayan kung saan idinadeposito ang mga nakukolekta umano'y drug money. Dagdag pa ng kalihim, marami pa silang tinitignan na bank accounts at posibleng umabot pa ito sa bilyong piso ng mga transaksyon na nangyayari sa loob ng MVP. At may initial information tayo, Princess, na posible nga maglabas ng lookout order ang DOJ laban nga kina Dayan at De Lima. Pero antabayan natin yan kung ito nga nailabas na ang order nitong lookout order para nga sa dalawa. At ito'y ayon nga kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. At para sa PCB News, ako si Waywaya Macalma. Maraming salamat, Waywaya Macalma. Cannot do that with yung ganong karami. You cannot orchestrate the testimony. Magbungguan yan eh. Kung hindi totoo, magbungguan yan. Sir, do you personally know Matobato, sir? Hindi. Pero nakita niyo na po siya, sir? I don't remember. Kasi lahat ng kagaya nito, when I was mayor, they were providing the security. Puro pulis, kita mo naman. Itong driver ko, pulis. Ang sila Sani, but Sani, si Binaventura, when he retired, he was removed from my security. Puro pulis talaga to. And one time, may mga military men assigned also. I think they're still with yung sa ibang ano ko. The police, because of the threat against my life, and maybe my family at time provided security for my family and even the military pitch in. Mayor, expected niyo po ba na for the next few days maglalabas pa na ibang witnesses? I really do not, hindi ko hawak. Pero alam ko na ang totoo talaga. I mean, I have a picture of a bird's eye view of what happened there. At ako yung nauna eh. Sinabi ko that, remember when I was summoned by the Senate to testify sa rice. Tapos nagsagutan kami ni De Lima because I said, patayin ko. Kaya really naman tanong yun eh. What will you do if you find David Bangayan? The portals of the national government has been opened to narco-politics by the election of De Lima. Until now, she plays coy. She doesn't want to admit her immorality when, as a matter of fact, Dayan and her craze for sex made it possible for her to be corrupt. Ayaw niya, she never denied about snippets of truth. Snippets of truth. Yun ang dahilan bakit pumasok ang narco-politics. Because of her excessive sexual desire. She had to compromise
She compromised eh. Hindi lang naman si Dayan eh. You must have heard Sebastian. The one that the guy who insisted in the kubol for 4 hours. Ibig sabihin, magpagmasahe ka lang, walang mangyari. Oh. Kung ako ang preso na hindi nakakatikim ng babaeng basta yung walang ngipin, dayban na bilang kaibigan niya si Secretary De Lima at Director Bukayo, gumawa siya ng paraan na makumbinsi si De Lima na gawin siyang asset upang masugpo nila di umano ang mga drug lord at alam niya bilang commander ng komando na mayroong maraming pirang nakaimbak ang mga Chinese national na nasa teritoryo ng komando. Isa na si Peter ko, ipinakita niya kay Peter, ang Bushmaster, M16 ang bala at isang 45 caliber at tinuruan ni JB na itago katabi ng kanyang pera. Kaya sa isang cemented wall doon nilagay at marami pang ibang Chinese na binigyan niya ng matataas na baril. Sa kanya ginawa ang intelligence report na bukod sa mayod sa amount of money, meron pang baril. Nailungsad ang Uplan Galugad. Personal kong nakita ang haligang 65 milyon na nakalagay sa kahon ng sigarilyo sa kubo ni Sam Lichua sa BCJ na kung saan ang halagang iyon ay nasabi din sa akin mismo ni Sam. Pagkatapos ng Uplan Galugad, pumutok dito sa loob ng Bilibid na nawala ang perang ito kasama ang iba pang mga alahas, baril at mamahaling mga bagay na umaabot hanggang 300 milyon. Ang mga bagay na ito ay akin na rin naisulat sa isang report na ipinadala ko noong Agosto 2016 kay Presidente Duterte at General Bato. Si JB ay kilala sa loob ng Bilibid na may mga mabibigat na protektor. Alam din ng lahat na napakalakas niya kay DOJ Secretary Laila De Lima. Sinabi niya sa akin na baka kailangan namin na magbenta ng droga sa loob at labas ng Bilibid dahil nangangailangan ng tulong si Secretary De Lima para sa pondo sa eleksyon sa 2016. Sinabi ko sa kanya na timbrihan na lang niya ako kung matutuloy. Noong Enero 2014, ipinatawag ulit ako ni JB kasama ng mga mayor ng Sige-Sige Sputnik. Sinabi sa akin ni JB na kailangan na magbenta ng droga para matustusan ang kampanya ni Secretary De Lima noong 2016. Dahil tatakbo itong senador, inuutos din niya na alalayan ko ang mga mayor at tiyakin na mababayaran siya ng kumpleto. Ipinaliwanag niya sa akin na kung matatalo man si Secretary De Lima sa pagkasenador, siguradong magiging DILG Secretary naman ito dahil si Mar Rojas ang magiging Pangulo. Ipinaliwanag niya rin sa amin na ang mga tutulong sa paglikom ng pondo para kay Secretary De Lima ay sagot niya at mapoproteksyonan at walang anumang magiging problema o panganib. Samantalang ang sino mang babangga o sasalungat ay may paglalagyan. Ganun pa man, wala naman talaga kaming ibang mapagpipilian dahil kaya ni JB na magpapatay at magpalipat sa malalayong piitan. 11, nilakad ko papunta sa area ng komando habang dala-dala ang 1.5 million. Pagdating sa area ng komando, dumiretso ako sa Bilibid TV3 channel, BTV3, na nagsisilbing opisina ni GB Sebastian. Sa may pinto ay sinalubong ako ng isang lalaki na nakaputing barong. At tinanong niya ako, "Ikaw ba si Durano?" Sagot ko, "Opo, ako po." Sinamahan ako ng lalaking sumalubong sa akin na lumapit kay Secretary De Lima. Nang papalapit pa lang kami kay Secretary, ay napansin ko na nakatingin sa amin si Secretary De Lima. Pagpasok ko sa opisina ng BTV3, ay nakita ko na naroon din si GB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Secretary De Lima ang kahon na may lamang 1.5 million.
At sinabi ko, ma'am, ito na po. Kinuha ito ni sekretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. Matapos iyon ay umalis ako agad at bumalik sa aking kubol. Habang papalayo ako, nakalingon ako sa kanya ni Secretary de Lima at nakita ko na lumalakad siya na parang model. Papunta sa gitna ng puste na bakal sa BTV3, sabay hawak sa puste at sa kanyang scarf at nagsasalita na, okay ba GB? Na ang isang kamay ay nasa kataas at ang isa ay nasa baba. Ang nasa isip ko ay parang DI o dance instructor si Secretary. Kaya lang may edad na siya. Kaya TI na lang.